magpakasal na tayo, pinapangako ko, paliligayahin kita at iingatan. I love you. Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga taga-subaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Nay, dumating na po ba si Myla? Hindi pa nga rin, anak eh. Dapat nakauwi na siya bago mag-alas 7. Ay, alas 10 na, wala pa rin ang kapatid mo. Tinawagan niyo na po ba yung mga kaibigan niya? Si Fonzie. Nakausap ko si Fonzie sa telepono. Sabi nga niya sa akin, hindi sila sabay na umuwi. Isabel, baka kung ano na nangyari kay Myla. Nay, lalabas po ako para mag-report sa mga pulis. Susubukan ko rin hanapin si Myla sa paligid. Aba, hindi pwedeng ikaw lang ang mag-isang lalabas. Baka mami, ikaw naman ang mapahamak. Sasama ko sa'yo. Ay, tutulungan kita sa paghalap sa kapatid mo. Balon, sa banda ng problema. Kami ang bahala rito. Nay, huwag po kayong mag-alala. Mahahanap din natin si Myla. 4 na oras na tayo naghahanap. Pinalubog na natin ang buong barangay. Hindi pa rin natin makita si Myla. Oh, Isabel, hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa kapatid mo. Aling Marina, mabuti po siguro magpahinga muna kayo ni Isabel. Kami na po ang bahala maghanap sa nawawala niyong anak. Naku, hindi, Mang Bener. Hindi rin ako makapagpapahinga sa bahay hanggat nawawala si Myla. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. May nakita daw doon. May natagpuan daw na babaeng nakahandol sa doon sa likod ng puno ng Oh, Diyos mangga. ko! Isabel, halika, punta natin! Punta na, dala. Dali! Buhay pa ba? Buhay pa ba yan? Buhay pa ba? Oh, Diyos ko! Ang anak ko! Myla! Ano nangyari sa kapatid ko? May pulso, oh. Buhay pa yung babae, dali. At tumawag kayo ng ambulansya. Kailangan madali siya sa ospital. Ay, nakay! Sino gumawa niya sa kapatid mo, Isabel? Sana mailigtas ng mga doktor si Myla. Nay, magpakatatag po tayo. Patuloy lang natin ipagdasal ang kaligtasan ni Myla. Ay, Nay, lumabas na po sa ICU yung doktor. Dok! Kumusta na ang anak ko? Ligtas na po ba siya? Wala pa rin po malay ang pasyente. Patuloy po namin siyang obserbahan sa loob ng 24 to 48 hours. Ano po bang nangyari sa kapatid ko, Dok? Marami po nakita mga sugat at pasa sa katawan ng pasyente. Mukha rin nagkaroon ng forced entry na siya naging dahilan para magkaroon ng lacerations sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Oh, ibig sabihin, may posibilidad na ginahasa si Myla. Opo, Mrs. Ano po po? Pero malalaman ho natin ang totoo. Kapag nagkamali na ang pasyente, maswerte pa rin ho siya dahil hindi siya pinatay na rapist. Oh, Diyos ko, Isabel, anong gagawin natin? Magsusumbong tayo sa mga pulis. Kailangang mahuli ang rapist ngayon. Hindi tayo titigil hanggat hindi nakakamit ni Myla ang hustisya. Sinusumpa ko, Nay. Hindi ako titigil hanggat hindi nila napagbabayaran ang mga kasalanan nila sa kapatid ko. Myla! Myla! Nasa hospital ward ka. Magdadalawang araw kang walang malay. Binangungot ka ba? Ano bang nangyari sa'yo nung isang gabi? Sinong nanakit at gumawa ng kahayupan sa'yo? Sabihin mo sa akin. Maninigaw man si Tikyo. Kasama yung kaibigan niya, Jeffrey, ata yung pangalan. Nakausap ko lang kay Fonzie sa phone. Nung lumapit yung dalawang yun, hinahanap ka nila sa akin. Nang sabihin ko, hindi ko alam.
Isa nila ako sumama sa kanila. Diyos ko. Sinaktan nila ako. Dinala sa masukan na lugar. Doon, walang awa nila akong ginahasa. Diyos ko. Matapos na sila, balak nila akong patayin. Pero nagmakaawa ako sa kanila na ako hindi ako magsusumbong. Ate Isabel, ikaw dapat ang punteriya nila. Nadamay lang ako. Inamin sa akin ni Tikyo na ginawa niya to para makaganti sa ginawa mo pambabasted sa kanya. Pasensya ka na kung nadamay ka pa. Pero huwag kang mag-alala. May mga pulis na nag-iimbestiga sa kaso. Sinisiguro ko sa'yo na pagbabayaran ni Tikyo at Jeffrey ang ginawa nila sa'yo. Makakamit mo ang hustisya. Pangako! Nalulungkot ako sa sinapit ni Myla. Sana mahuli na yung mga rapist na nang-rape sa kanya. Sa totoo lang, Ponsi, nagigilty ako sa nangyari. Sabi ni Myla, ako raw ang punteriya ng mga rapist na yun. Ako dapat yung magagahasa. Nagkataon lang na nasa maling oras at lugar ang kapatid ko. Minaboy nila si Myla para makaganti sa ginawa kong pambabasad sa isa sa kanila. Huwag mong sisiyan ang sarili mo. Di mo kasalanan na nangyari. At saka ang alam ko, hinahanap na ng mga pulis yung 2 rapist na yan. Oh, nag-text sa akin si Dino. Dino? Yan ba yung pulis na nanliligaw sa'yo? Oo. Teka lang. Ang sabi niya dito sa text, nahuli na raw si Tikyo at Jeffrey. Kasalukuyan nilang ini-interrogate ang 2 suspect. Ganun ba? Halika, samahan mo ako sa presinto. Ha? Gusto kong harapin ang 2 demonyong yon. Mga Isabel! hayop kayo! Hayop kayo! Anong kasalanan ng kapatid ko para gawin niyo yun sa kanya? Mga demonyo kayo! Hindi ko kayo mapapatawad! Hayop ka! Tama na yan! Kung paano lang pumatay ng tao, papatayin ko ang 2 to! Mga hayop! Tama na! Kailangan mo na ang batas natin na magpanagot sa 2 yan. Sinusumpa ako! Mabubulo kayo sa kulungan! Magbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kapatid ko! Oh, anong Myla? Aalalayan ba kita papunta sa kwarto mo? Hindi na po, Nay Marina. Dito po muna ako sa sala. Ay, siya, sige. Ay, maghahanda na lang ako ng pananghalian natin. Pag dumating si Isabel, ikaw na magbukas ng pinto, ha? Opo. Ate Isabel, Buti naman at nakauwi agad kayo. saan ka galing? Sino yung kasama mo? Si Fonzie. Sinamahan niya ako sa presinto. Nahuli na kasi sina Tikyo at Jeffrey. Bukas, isasama kita sa presinto para magbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa nangyari sa'yo. Ate, natatakot ako. Huwag kang matakot. Dapat nga sila pa ang matakot sa'yo. At saka, kasama mo naman kami ni Nay Marina. Hindi ka namin iiwan. Ate, bakit nangyari sa akin to? Anong kasalanan ko sa Diyos para danasin ko to? Shh, tama na, tama na. Basta, ito lang ang palagi mong tatandaan, ha? Ito na ang una't huling may gagawa ng masama sa pamilya natin. Hindi ko hahayaan na apihin o saktan ng sino man sa inyo ni Nay Marina. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Makakamit mo rin ang hustisya. Ipinapangako ko yan sa'yo.
aalis din kagad ako para mag-deliver ng parcels. Ah. Sumaglit lang ako rito para ibigay kay Maylta. Isang eco bag na punong-puno ng prutas at isang bouquet ng bulaklak. Naisipan ko po kasing bigyan siya ng ganyan. Nang sa ganon, umayos na uli yung kalagayan niya. Hindi na po niya kasi ko sinagot yung mga text ko at tawag sa kanya eh. Although, naintindihan ko naman po yung sitwasyon niya. Mukhang nanghihirapan na yung anak kong makamove on sa nangyari. At saka kahit na nakakulong yung dalawang rapist na yun nandun pa rin yung takot sa kanya. Ganun po ba? Oo. Ponsi, Ay, pwede ba kitang makausap? ay, sige na iyo. Baka sakaling bumuti yung pakiramdam niya kapag kinausap mo siya. Sige, Myla. O, Ponsi, halika. Tuloy ka. Myla, tungkol pala dun sa sinabi ko sa iyo nung gabing... alam kong iyon ang dahilan kaya mo ako iniiwasan hanggang ngayon. I'm sorry. Hindi mo ako kayang mahalin. Kasi hindi ako katulad ni Ate Isabel na maganda, maalindog. Kabaliktaran kasi ako ng kapatid ko. Pinanganak na ganito ang itsura. Hindi sa ganun. Ang totoo niyan, hindi malaga sa akin ang itsura ng isang tao. Ang importante sa akin yung ugali at tunay na pagkatao ng isang tao. Pero may gusto ka kay Ate Isabel, di ba? Huwag mo nang i-deny sa akin. Kasi nakikita at nararamdaman ko. May special kang pagtingin sa kapatid ko. Sige, aaminin ko na sa iyo. Oo, matagal na akong lihim na nagmamahal kay Isabel. Pero hindi ko masabi sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Kasi natatakot akong tanggihan niya. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin. Kaya kahit na mahirap, pilit kong itinatago sa kanya ang totoo. Kung ikaw, matagal mo ng lihim na minamahal si Ate Isabel. Ako, matagal na kitang lihim na minamahal. Myla, Pasensya ka na. Pero hindi ko na kayang itago pa ang totoo kong nararamdaman para sa'yo. Mahal kita, Valentin Alfonso Rivadavia. At pinapangarap ko na isang araw matutunan mo rin akong mahalin at pipiliin mo makasama habang buhay. Myla, Alam ko, hindi mo kayang ibaling sa akin ang puso at atensyon mo. Kasi nakatali na yun sa kapatid kong pinanganak na swerte sa lahat ng bagay. Sa totoo lang, sobrang naiinggit ako kay Ate Isabel. Kasi nasa kanya na ang lahat. Kagandahan, alindog, talino, karisma, at pagmamahal mo. Samantalang ako, eto, parang tangang pinipilit ang sarili ko sa'yo. patawarin mo ako kung hindi kita kayang mahalin ng higit pa sa isang kaibigan. Yun lang ang gusto ko sabihin sa'yo. Sige na, kakaalis ka na. Gusto ko na magpahinga. Myla, mahanap mo rin ang totoo mong kaligayahan. Isabel, hanggang ngayon hindi ako makapaniwala na pumayag kang sumama at makipag-date sa akin. Hindi ko makakalimutan ang gabing to. Dino, handa akong sagutin ng oo ang panliligaw mo sa akin. Talaga? Pero sa isang kondisyon. Sige. Ano yun? Kahit ano pa ang hilingin mo sa akin, handa akong gawin ng lahat para maibigay yun sa'yo. Sobra ako naaawa sa kapatid kong si Myla. Maaaring hindi ko siya kadugo, pero itinuturing ko na siyang bahagi ng pagkatao ko. Kaya nasasaktan ako sa tuwing nakikita ko siyang natatakot at nagdadalamhati sa nangyari sa kanya. Anong gusto mong gawin ko? Tino, tulungan mo ako makamit ni Myla ang hustisya. Siguraduhin mong mananagot sa batas ang dalawang rapist na yun. Kailangan makita ko na pinagbabayaran nila mga kasalanan nila sa kapatid ko. Huwag kang mag-alala, Isabel. Ako na ang bahala kina Tika at Jeffrey. Basta ipangako mo sa akin na kapag nagawa kong bigyan ng hustisya ang kapatid mo, tatanggapin mo na ako bilang boyfriend mo. Oo.
Oo. Oo, Dino. Pangako. Ito, saan na ba kami dadalhin, sir? Huwag na kayong matanong. Saan nyo kami dadalhin? Basta lumakad kayo. Sir naman, ano po bang gagawin Sige, sa lakad. akin? Oh, pwede na dito. Sir, bakit po? Tanggalin nyo na ng poses yung mga yan. Sir, ikaw, ano bang gagawin niyo sa amin? Sandali. Oh. Anong gagawin sa amin? Ayan. Wala na kayong mga posas. Oo. Takbo. Sir? Ano po? Sinabi naman tumakbo kayo eh. Sir? Bilisan nyo! Takbo! Oo! Tarating nyo! Takbo na tayo! Dali! Dali! Palalabasin natin ng laban at tumakas sila. Okay. Isabel, aking ka na rin sa wakas. Myla? Sinay Marina? Umalis siya kanina pa. Mamamalengke ng mga kakailanganin natin para sa pagpunta natin sa sementeryo bukas. Bukas palang birthday ni Tita Mayela. Mag-iisang dekada ng patay si Mama. Pero hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung ano talaga ang buo kong pagkatao. Gusto ko malaman kung sino ang totoo kong ama. Ilang beses na natin yan tinanong kay Nay Marina. Pero maski siya, hindi niya alam ang totoo. Dinala ni Tita Mayela sa hukay ang pagkakakilanlan ng iyong ama. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Nay Marina. Nararamdaman kong may alam siya. Nakilala niya ang totoo kong ama. Hindi naman siguro magsisinungaling si Nay Marina sa'yo. Wala ako nakikitang dahilan para gawin niya yun. Ay, Ate Isabel. Myla, alam ko kung anong pinagdaraanan mo ngayon. Nagdadalamhati ako sa sinapit ko sa kamay ng mga rapist na yon. Pero alam mo ba, meron pang mas masakit na nangyari sa akin. Inamin sa akin ni Fonzie na hindi niya ako kayang mahalin nang higit pa sa kaibigan. Kung ganun, dapat mo na lang sigurong tanggapin ang katotohanan at mag-move on kay Fonzie. Hindi, ate. Hindi ko kaya mag-move on na lang ng basta-basta. Mahal ko si Fonzie. Siya lang ang lalaking pinapangarap ko. Siya lang ang gusto kong mahalin at makasama habang buhay. Pero hindi mo naman siya mapipilit na mahalin ka. Alam mo ba kung bakit hindi ako kayang mahalin ng lalaking gusto ko? Dahil sa'yo, Ate Isabel. Ikaw ang mahal niya. Ano? Inamin sa akin yun ni Fonzie. Matagal na siya may gusto sa'yo. Nung marinig ko yun, sobra akong nasaktan. Ate, ano pa bang meron sa'yo? Kaya lahat ng tao napapahanga mo. Myla, hindi ko kasalanan kung sa akin man magkagusto si Fonzie. Kinukumpara ko palagi sa'yo ng mga tao nasa paligid natin. Kung ikaw puro papuri na tatanggap, ako puro panlalait at pangiinsulto. Lahat ng swerte na pupunta sa'yo, habang ako, eto, parang pinanganak na malas. Myla. Katulad na nangyari sa akin ngayon. Ikaw ang balak nilang gahasain. Ikaw dapat yun nasa sitwasyon ko ngayon. Pero nung nangyari, ako ang napahamak. Ako ang nababoy ng mga hayop na yun. So, gusto mong ipahiwatig sa akin na sana ako na lang ang ginahasa ng mga lalaking yon, ganon? Ang punto ko, ate, bakit puro na lang sa'yo napupunta ang swerte? Bakit puro ako na lang ang sumasalo ng lahat ng kamalasan sa buhay? Myla, kung alam mo lang kung gaano ako nasasaktan sa nangyayari sa'yo ngayon. Kung pwede nga lang na akuin ang nangyari sa'yo, gagawin ko. Mas gugustuhin ko na lang na akong maghahasa sa halip na ikaw. Kahit kailan, hindi ko hinangad na mapahamak ka. Siguro, oo, hindi tayo magkadugo, pero ginagawa ko ang lahat para guminawa ang buhay ng pamilya natin. Lalo ka na. Ate Sa Isabel, totoo lang,
Nahihirapan na akong pagsabayin ng pag-aaral. Tapos yung trabaho ko dun sa fast food at pag-online selling. Pero patuloy pa rin ako. Hindi ako sumusuko kasi iniisip kong kinabukasan mo ng pamilya natin. Gusto ko balang araw maiahon kita sa hirap na dinaranas natin. Mahal kita, Myla. Mahal ko ang pamilya ko, kaya ginagawa ko to. Ate, huwag mo sana ako sisihin sa mga pagsubok na dumarating sa'yo. Hindi ko yun kagustuhan. At saka, ang problema mo, problema ko rin. Hindi ka nag-iisa. At handa akong tulungan ka sa mga pinagdaraanan mo ngayon. I'm sorry, ate. Kung alam mo lang kung gaano kasakit sa akin na makita kang nagdurusa. Myla! Isabel! Buksan niyo itong pinto, dali! Ate, nandiyan na si Nay Marina. Sige, ako na magbubukas ng pinto. Nay! Salamat. Buti naman po at umuwi kayo agad. Oo. Tutulungan ko na po kayo dyan sa mga dala nyo. Oh, eto, kunin mo, Isabel. Akin na ho. Myla! Nay, Yung mga lalaking gumahasa sa'yo, natagpo ang patay kanina doon sa talahiban, malapit sa gubat. ano po? Nay, bakit daw po namatay si Tikyo at Jeffrey? Ang balita ko, nagtangkang tumakas ang mga yon. Nung mahuli nga ng mga pulis, nang agaw pa daw ng barel at ang laban. Ay, kaya ayun, napatay tuloy sila. Grabe. Dapat lang sa mga hayop na yun. Kulang pa nga yun sa ginawa nila sa akin. Nag-text si Dino. Pagkita raw kami ngayong gabi. Isabel, Ah, sino yung nag-text sa'yo? Nay, wala po. Wala ho. Kaibigan lang. Aalis po ako mamayang gabi. O, saan ka naman pupunta? Baka mapahamak ka kung maalis ka ng gabi. Ano po, sa bahay ng kaibigan ko ho. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Hindi po ako mapapahamak. Sinunod ko na ang gusto mo, Isabel. Nakamit na ng kapatid mo, Justisya. Pero hindi ko sinabi sa yung patayin niyo yung 2 rapist na yun. Ang sabi ko lang, siguraduhin niyo lang na hindi makakatakas ang 2 sa kulungan. Ang linaw ng sinabi mo sa akin noon na gusto mong mapadali ang pagkamit nyo ng Justisya. Yun lang ang tanging paraang naisip ko. At saka, ayaw mo nun. Napagbayaran na nila agad yung ginawa nila kay Myla. Hindi yun ang gusto ko, Dino. Maasahan ko na ba nasasagutin mo na yung panliligaw ko sa'yo? Hindi. Anong hindi? Tuparin mo usapan natin. Kasi, kung pahihirapan mo ba ako, Ano? Anong gagawin mo? kilala mo ko. Mahirap akong kalaban. Tinatakot mo na ako ngayon. Bakit? Balak mo ba akong patayin sakaling tumanggi ako sa'yo? Huwag mo na akong pahirapan pa, Isabel. Alam mo naman patay na patay ako sa iyo eh. At handa akong pumatay. Mahalin mo lang ako. Sige. Papayag na ako makipagrelasyon sa'yo. Pero, sa 2 kondisyon. Mamahalin at irerespeto mo ako. Yun lang ba? Okay. No problem. Magiging mabuti akong boyfriend. Promise. Nako, pasensya ka na, Ponce. Natutulog na si Myla. Si Isabel naman hindi pa rin umuwi hanggang ngayon. Okay lang po, Aling Marina. Babalik na lang ako bukas. Pero pakibigay na lang po ito kay Isabel. Oh, flowers at chocolates. Uy, naliligaw ka ba sa anak-anakan ko? Opo. Okay lang ho ba sa inyo kung maging boyfriend ako ni Isabel kung sakala? Ay, oo naman. Matagal na kitang kilala. At alam ko naman na magiging mabuting boyfriend ka. Buo ang suporta ko sa iyo. Kung pwede po sana, ilakad niyo naman ako sa kanya. Kung gusto mo, itatakbo pa kita kay Isabel. Salamat po, Inay Marina. O ano? Kailan mo aaminin sa kanya na gusto mo siya? Kung pwede po sana ngayon, gagawin ko na. Oy, sandali ha. Siguradong si Isabel na yung kumakatok. Bubuksan ko lang pinto. Ay,
mabuti naman na tumuwi ka na agad, Isabel. Nay. Nandito si Ponce. Hi. Magandang gabi, Isabel. Ikaw pala, Fonzie. May ibibigay sana siya sa iyo eh. Tsaka baka may sasabihin na rin siyang importante. Ano yon, Fonzie? Flowers and chocolates for you, Isabel. Bakit mo ako binibigyan ng ganito? Manliligaw ka ba sa akin? Pwede bang ligawan ng babaeng matagal ko na minamahal? Sorry, pero wag mo nang ituloy ang panliligaw mo sa akin. Isabel. Anak, bakit naman? Nay, Fonzie, may boyfriend na ako. At kakasagot ko lang sa kanya kanina. Ate Isabel, totoo ba yung nabalitaan kong boyfriend mo na yung pulis na si Dino? Oo, Myla. Kaya wag ka nang magselo sa akin. Kahit na may boyfriend ka ng iba, wala pa rin kasiguraduhan sa akin na mababaling ni Fonzie yung pagmamahal niya sa'yo. Sa mga panahong to, alam ko nagdurugo ang puso ni Fonzie kasi mas pinili ko ang ibang lalaki kesa sa kanya. Samahan mo siya. Tulungan mo siya makamove on sa akin. Pagkakataon mo na para mapalapit sa kanya. Ate, sigurado ka bang talaga sa desisyon mong mahalin si Dino? Hindi kaya ginawa mo lang ito para sa akin? Bukod sa mahal ko si Dino, ginawa ko rin to para mawala na yung pagsiselos mo sa amin ni Fonzie. Pero hindi ako naniniwalang mahal mo ang pulis na yon. Bahala ka kung anong iisipin mo. Ang mahalaga sa akin, unti-unti mo nang maaayos ang buhay mo. Huwag kang mag-alala. Ilalakad kita kay Fonzie. Wag na, Ate Isabel. Ayoko naman pilitin si Fonzie na mahalin ako. Handa akong maghintay kung gaano pa yung katagal. Basta masiguro ko lang na mahal niya na akong talaga. Tumatawag sa akin si Fonzie? Sige na ate, sagutin mo. I-loudspeaker mo para marinig ko rin ang pag-uusap ninyo. Sige. Hello, Fonzie. Isabel. Hi Fonzie, nandito rin ako. Ano, kumusta ka na? Bakit ka napatawag ng ganitong disoras ng gabi? Pasensya na kung naistorbo ko kayo. Tumawag ako kasi gusto ko lang magpaalam sa iyo. Magpaalam? Bakit? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa States para dalawin yung papa kong nasa States. Binalitaan kasi ako ng half-brother ko na may sakit si papa. At gusto raw niya ako makita at makausap kahit sa huling sandali. Ganun ba? Kailan ka naman babalik? Hindi ko alam, Isabel. Baka hindi na rin ako bumalik ng Pilipinas at ipagpatuloy ko na lamang ang pag-aaral ko sa Amerika. Fonzie, huwag mong sabihin sa akin na hindi na tayo magkikita. Pasensya ka na, Myla. Pero hindi ko masasagot sa ngayon ang tanong niyo ni Isabel. Iyon lang ay tinawag ko sa inyo. Bye, Isabel. Myla. Mag-iingat ka, Fonzie. Mamimiss kita. Mamimiss ko rin kayo. Lalo ka na, Isabel. Buo pa rin ang kumpiyansa ko na magkikita pa rin tayo. Bye for now, Fonzie. Take care. At muli, natapos ang aking online selling na sold out ang lahat ng aking mga paninda. Maraming salamat po sa mga nag-mine. Hintayin niyo po ang aking isisend na personal message sa inyo sa Messenger para sa payment and delivery details. Remember, payment first po tayo before delivery. Sa muli, thank you and see you soon. Bye! Ayan, ate. Tinapos ko na yung live stream. Grabe! Iba ka talaga, ate. Hindi ko nga akalain na magsusold out yung binibenta nating mga OEM at class na mga sapatos. Eto, binabrowse ko na yung mga nag-mine. Aba, karamihan puro mga lalaking customers natin.
I'm sure naakit sila dyan sa cleavage mo. Ay, grabe Bukod siya. sa maganda ang sales talk mo. Isabel. Mayla, Nay, kumusta yung live stream nyo? Eto, Nay, sold out na naman kami. Eto nga po, sinisimulan ko na mag-send ng order details sa mga nag-mine sa amin. Isabel, ba't naman ganyang ka-daring ang suot mo? Alos lumawa na yung kaluluwa mo ah. don't worry, Nay. Kontrolado ko naman po ang lahat. At saka, isa sa dahilan kaya tayo nakakabenta online, dahil sa mga assets ko. O basta mag-iingat lang kayo kapag nagla-livestream. Alam nyo naman, nagkalat ang mga basto sa social media ngayon. Ay, Isabel, siya nga pala. Kumusta na kayo ni Dino? Magpipitong buwan na rin kayo, hindi ba? Break na po kami ni Dino, Nay. Ha? Talaga, ate? Bakit naman kayo nag-break? Well, alam niyo naman pag pulis, matulis, diba? Nahuli ko siyang may ibang karelasyon bukod sa akin. Ayun, nakipag-break ako. Mukhang okay naman sa kanya, so ayun. Eh, kailan pa kayo nag-break ng lalaking yun? Nung nakaraang Lunes lang po. Ewan ko ba? Pero parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan nung nag-break kami. Eto, still happy pa rin. Ay, mabuti naman at nag-break kayo. Sa totoo lang, talagang ayoko sa lalaking yun. Oy, teka, yung mga parcels na nasa sala, kailan yun i-deliver? Ay, buti pinaalala niyo, Honay. Nag-book na po kami kanina ng rider courier sa Delivery Mo app bago matapos ang live stream namin. Oy, Myla, checkin mo nga kung meron ng naka-assign na rider sa binook natin sa Deliver Mo. Wait, ate ha. I-check ko lang. Ay, oo, meron na. Oh my God. Bakit, Myla? Ate, si Fonzie ang rider na naka-assign na magpipick up ng mga parcels natin and delivery sa atin. Eto, tingnan mo, oh. Ay, patingin. Oh, Oo nga. Siya nga yung rider natin. Ibig sabihin, umuwi na siya mula sa Amerika. O di ba yung nanay niya yung may-ari ng isang ospital? Opo, Nay. Yung ospital na isa sa pinakamalaki at pinaka-high-tech na ospital dito sa Pilipinas. Anak mayaman, pero mas pinipili niya yung simpleng buhay. excited na ako makita at makausap ulit si Fonzie. Mukhang na-miss mo siya ng sobra. Alam, ate, hindi pa rin nawawala ang feelings ko para sa kanya. Pakiramdam ko nga, parang lalo ko siyang minahal. Pero anak, huwag mong ibuhos sa kanya ang lahat para hindi ka masaktan sakaling hindi niya mapansin ulit ang pag-ibig mo. Na-deliver ko ng lahat yung mga parcels na pinick up ko sa inyo. Salamat, Fonzie. Pero bakit hindi ka naman nagpasabi sa akin na nakauwi ka na pala ng Pilipinas? May mga inasikaso lang kasi kung ilang bagay simula nung umuwi ako ng Pilipinas. At saka, busy rin kasi ako sa pag-aaral. Alam mo naman, aspiring doctor ako. Wow. Pero nung araw na umuwi ako, dumaan ako dun sa fast food na pinagtatrabahuan mo. Kaso, wala ka na pala ron eh. Ay, oo. Nung isang buwan pa natapos ang kontrata ko doon. Sa ngayon, naghahanap ako ng trabaho. Pero habang wala, eto, nakatutok ako sa online selling. Meron akong i-recommendang trabaho sa'yo. Oh, talaga? May kilalang mama ko sa Diamante International. Ang balita ko, naghahanap sila ng Jewelry Sales Associate. Baka interesado ka. Ay, sige. Susubukan ko mag-apply sa Diamante. Bukas babalik ako para ibigay sa iyo yung mga requirements. Gawin mo ring bakit ang mama ko, si Dr. Lourdes Segundina Rivadavia. Salamat, ha. Ititreat kita kapag natanggap ako sa Diamante. Siya nga pala, nakita ko yung status mo sa Facebook nung isang linggo. Single ka na uli? Oo. Break na kami ni Dino. Siguradong mahirap yun para sa'yo. Naku, di oh. Actually, natutuwa pa nga ako. At ngayong single na ako, tumatanggap na ulit ako ng mga application. Pwede ba mag-apply? Polo ko. Pero mas maganda sigurong mag-a-apply ka kay Myla kaysa sa akin. So, parang rejected na pala ako sa'yo. Isabel,
Alas 10 na, pumasok ka na dito sa loob. Ay, Pinapapasok na ako ni Nay Marina. Sige ha, mag-iingat ka. bukas ulit, Isabel, ha? Good night. Sana matutuhan mo kong mahalin ang higit pa sa kaibigan, Isabel. Ikaw lang ang babaeng iipigin ko. Wala nang iba. This is your last interview. If you pass this one, for medical submission of requirements ka na. Medyo intimidating si Attorney John Carlos Fonseca. But I believe in you. Good luck. Salamat po. O sige na. Pumasok ka na sa loob. Sige po. Attorney, nandito na po ang next applicant. Come in. Good morning, Attorney Fonseca. Sit down. So, according to your resume, you are Isabel Elizondo, and you're applying for jewelry sales associate. Oh, nirefer ka pala ni Dr. Lou Rivadavia. Yes, sir. Knowing Dr. Lourdes, hindi yun basta-basta nag-refer sa amin. Unless you're the best. Okay. Shall we start with your final interview? Fonzie! Kahit hindi mo sabihin, alam kong tanggap ka na sa trabaho. Tiwala ako sa kakayahan mo. Oo, pinagsisimula na ako sa 15. Ang gagawin ko na lang, kukumpletuhin ko na lang yung requirements at maipasa ang medical. Well, congratulations. Thank you. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala pa rin akong trabaho ngayon. At saka, sinamahan mo pa ako ngayon. Uy, nga pala, ma-assign ako sa Diamante FGC branch. At dahil sa hired na ako, tutuparin ko yung pinangako ko sa'yo. Ititreat kita sa kahit anong gusto mo. Huwag na, Isabel. I-reserve mo na lang yung pera mo sa gagastusin mo sa mga clearance. Ako na lang ang manlilibre sa'yo. Oh, talaga? Oy, sige. Salamat uli sa'yo, ha. Alam mo, maswerte talaga ako kasi may best friend akong katulad mo. John Carlos Fonseca, CEO and President of Diamante International, the biggest jewelry brand in Asia and Pacific region. Ang sarap pakinggan. But who knows? Baka mangyari na yun in the near future, knowing na mahina na si Don Justino Diamante. Wala pa siyang tagapagmana. Hello, Don Justino. Attorney Fonseca, Yes. pwede ka bang pumunta dito sa Flor Diamante Estate? I need to talk to you. Tungkol po ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa aking last will and testament. I'll explain the details pagdating mo. Okay. Papunta na ako dyan, Don Justino. Bye. Kaunting sakripisyo na lang. Mapapasakin din ang lahat ng kayamanan mo. Kanina pa kita hinahanap, Isabel. Saan ka magaling? Bakit naka-office attire ka? May job interview ka ba? Opo, Nay. Kagagaling ko lang sa job interview. Sinamahan nga po ako ni Fonzie. At may maganda akong balita sa inyo. Nakapasa po ako, Nay. Talaga? Officially hired na ako as Jewelry Sales Associate. Oh, talaga? Naku, minabati kita, anak. Teka, saan bang kumpanya yan? Sa Diamante International. I-assign po nila ako sa branch nila sa Taguig. Diamante Opo. International? Eh, bakit parang nawala po yung saya sa mukha nyo? May problema po ba? Wala naman. May naalala lang ako. Masaya ako para sa'yo. Pagbutihin mo ang iyong trabaho. Opo, Nay. Pangako. John Carlos,
Alam mo namang matanda at mahina na ang pangangatawan ko. Anumang oras pwede akong kunin ni kamatayan. Kaya ngayon pa lang, gusto ko nang maisapinal ang aking last will and testament. Nang sa ganon, hindi na mapunta sa maling kamay ang mga pinag-irapan ko at ng aking mga magulang. Kung ganon, sino ang napupusuan mong maging tagapagmana? Ang aking kaibigan at business partner na si Cleopatra Montenegro. Ano? Sigurado ka? Asawa siya ng matalik kong kaibigan na si Eugenio Montenegro. Besides, she's an excellent business partner. Hindi ako mangangamba kung siyang magmamanage ng Diamante International. Pero makukuha lamang niya ang lahat ng kayamanan ko. Kung hindi ko na makikita ang alam kong kaisa-isa kong anak kay Mayela Elizondo. Itong kaisa-isang litrato na nasa akin. Ito pala si Mayela Elizondo. Karga-karga niya ang isang sanggol na babae. Don Ustino, sino ba si Mayela sa buhay ninyo? Isa siya sa mga naging kasambahay ko noon. Nagkagusto ako sa kanya, nagmahalang kami, at nagbunga yun. Pero naging hadlang noon ang mga estado namin sa buhay, kaya bandang huli, pinili ni Mayela na iwan ako. Ganon ba? Gusto kong hanapin mo yung anak ni Mayela Elizondo. Hindi ko alam ang pangalan niya, pero isa siyang babae. Hindi ko rin alam kung nasan sila ng nanay niya. Pero malakas ang kutob kung malapit lang sila dito. Kaya Giancarlos, gawin mo ang lahat na makakaya mo para mahanap si Mayela at ang anak ko. At kapag nahanap mo ang aking anak, sa kanya ko ipamamana ang lahat ng mga kayamanan ko. Lintek, sa kabila ng ginawa ko para sa kumpanya, hindi man lang ako pumasok sa isipan niya para gawing tagapagmana ng lahat ng mga ari-arian niya. Tapos ako pang inutusan niyang maghanap sa bastarda niya. Hindi ako papayag na hindi ako makikinabang sa Diamante State. Giancarlos, anak. Ma, kayo pala. Sinabi ko na sa'yo, huwag kang magtitiwala kay Justino. Ipagpatuloy mo na lang yung unang plano natin. Ang pabagsakin ang matandang yon. Pero ma, mas madali mo makukuha ang gusto mo kung magsimula ka ng gawin ang mga plano natin. Patayin mo na si Justino. Ma, patayin ko man ang matandang yon. Wala pa rin kasiguruhan na makukuha ko ang lahat ng kayamanan niya. E di sama mong patayin ang lahat ng mga taong alam mong makakahadlang sa mga plano natin. Ang bastardang anak ni Don Ustino, kailangang mawala siya. At kapag nagawa ko yun, isusunod ko ng matanda. Kapag nawala na sila sa landas ko, wala nang makapipigil pa sa tagumpay ko. Tama yan, Giancarlos. Ipaghiganti mo ako sa mga ginawang kasalanan sa akin ng pamilya Diamante. Oh, excited ka na ba sa iyong first day sa trabaho? More than excited. Tara, sabay ka na sa akin. Ito helmet mo. Ay, salamat, Fonzie. Pasensya ka na rin kung naistorbo pa kita sa work mo, ha? Wala yon.
At saka, alam mo namang malakas ka sa akin eh. Nay, papasok na po ako sa school. Sige, Myla. Mag-iingat ka, ha? Opo. Oh, Ate Isabel. Fonzie? Ihatid ko ang ate mo sa bagong work niya. Oh, bakit pa? Pwede naman siya mag-commute na lang, First time ni Isabel sa trabaho. Kaya tutulungan ko siyang ma-familiarize yung mga daraanan niya. Papasok sa trabaho at pauwi sa bahay niya. Pasabay na ako sa inyo. Myla, alam mo namang pang 2 tao lang itong motorsiklo ko. At saka wala rin akong extra helmet eh. Fonzie, si Myla na lang ang ihatid mo sa university ang pinapasukan niya. Magko-commute na lang ako papuntang work. Ha? Tara, Fonzie. Sabayin na tayo. Akin na yung helmet, ate. Eto. Salamat. Isabel. Nakikiusap na akong ihatid mo na si Myla para makasave siya ng pamasahe. Sa susunod mo na lang ako ihatid sa trabaho, ha? Sige. Ihatid ko ng kapatid mo. Tara na, Fonzie. Malilate na ako sa school. Kumustang unang araw mo sa trabaho, Isabel? Ayos naman po, Nay. Unang araw ko, nakabenta agad ako ng 8 mamahaling alahas. Aba? Opo, yung nga pong naibenta ko, nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Abay, magandang balita yan. Kaya nga po tuwang-tuwa sa akin yung manager ng branch. Hindi daw niya akalain na ang isang baguhang katulad ko makakabenta agad ng milyones. Nako, hindi na ako nagtataka. Dahil noon pa lang, alam kong magaling ka sa marketing at magaling ka mag-sales talk. Ikaw naman, Myla, kumusta ka? Wala ka bang problema? Uy, kanina ka pa namin napapansin tahimik ka mula nung umuwi ka. Nagkasagutan kami ni Fonzie. Bakit naman? Paano ba naman kasi, Nay? Akong kasama niya, pero palagi si Ate Isabel ang bukang bibig niya. Ano naman ang masama doon? Bakit nagalit ka na agad sa kaibigan mo? Kakainis lang po kasi. Nagmukha akong kawawa. Kasi panay ang puri niya kay ate. Successful na si Ate Isabel. Alam ko naman yun. Wag niya naman ipumukha sa akin. Di bale, kakausapin ko si Fonzie. Sasabihin ko sa kanya na kapag kasama kanya, wag na siya magsasalita o magkukwento tungkol sa akin. Naku, wag na ate. Para ano pa kung gagawin mo yan? Para ikaw na magmukhang mabait, ganon. Habang ako naman ang magmumukhang masama. Myla, tama na yan. Huwag mong awayan ng kapatid mo. Sa totoo lang naman nakakagalit ni. Palagi na lang si Ate Isabel ang pinupuri ng lahat. Palagi siya na lang ang magaling. Oo na, siya na ang pinakamaswerte babae sa mundo. Siya na ang bida. Sandali nga. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Hindi ko kasalanan kung purihin ako ng mga tao at ikaw hindi. Kung gusto mong umanga sa iyong mga tao, lalo na si Fonzie, maging matured ka na. Magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo. Hindi yung puro ka na lang self-pity. Myla, bumalik ka dito. Huwag kang bastos sa harapan ng pagkain. Myla! Nay, eto na po yung sahod ko. Anak, ang laking pera naman ito. Madalas po kasi ako nag-overtime sa trabaho bukod sa nakakakuha ako ng komisyon dun sa mga binibenta kong alahas. Kaya malaki po ang sahod ko ngayong buwan. Nakoy, salamat anak. Myla, Nay, halika rito. bakit po, Nay? Isabel, paano pala yung tuition fee ni Myla sa susunod na semester? Huwag po kayong mag-alala. Nakabukod na po yung pang tuition fee at pambili ng libro ni Myla. Myla, wala ka nang poproblemahin. Sagot ka na ng Ate Isabel mo. Sagot nga niya pagpapaaral sa akin. Pero ano naman ang kapalit? Alam mo namang hindi ako humihingi ng kapalit. Ginagawa mo lang ito para malaya ka. Myla! Si Fonzie. Ano ba? Magsisimula ka na naman ba ng gulo? Tsaka narinig ko na naman ang pangalan ni Fonzie. Dahil sa lalaking yun, kaya nagkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan ng kapatid mo eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong gusto kay Fonzie, Myla? Kung wala ka palang gusto sa kanya, bakit panay naman ang sama mo sa kanya? Pwede ba? Tigilan mo na nga yung kahibangan mo kay Fonzie. Kung ang
ate mo ang gusto ng lalaking yun, wala kang magagawa. Huwag mong pilitin yung lalaking alam mo namang walang nararamdaman na pagmamahal sa iyo. Nakikiusap naman ako sa iyo, Myla. Tigilan mo ng pagiging masyadong obsessed kay Fonzie. At nakikiusap akong tanggalin mo ng lahat ng insecurities mo sa akin. Nasisirang pamilya natin ang dahil sa ginagawa mo. Walang kasalanan si Isabel sa iyo. Kaya nakikiusap naman ako. Huwag ka namang magsimula ng gulo. Ako na naman. Ako mali. Ako na naman ang kontrabida. Bakit ba hindi niyo ako maunawaan? Myla! Bumalik ka nga rito! Hiyaan niyo na po siya, Nay. Sa totoo lang, nahihirapan ako dyan sa kapatid mo. Ginawa naman natin ang lahat para unawain. Hindi naman tayo nagkulang. Siselos po siya sa amin ni Fonzie. Isabel, baka naman pwede mong iwasan muna si Fonzie para sa kapatid mo. Para hindi na siya magselos at kumilos ng ganun. Ha? Sige po, Nay. Titingnan ko po kung anong magagawa ko. Nandito na tayo. Sigurado kang ayaw mo nang magpahatid hanggang sa bahay niyo? Fonzie, ito na siguro yung huli kong pagsabay sa'yo. Bakit? Pasensya ka na. Ayokong madamay ka pa sa problema naming magkapatid. Pero ikaw kasi madalas naming pagtalunan eh. Ganun ba? Nagsaselo si Myla sa tuwing nakikita niyang magkasama tayo. Ayoko magalit sa akin ng kapatid ko. Ayokong lumaki ang gulo sa pamilya namin. Kaya huwag kang magugulat kung iiwasan na kita. Pero Isabel... Sana maunawaan mo ko. Kailangan kong isalba ang relasyon naming magkapatid. Sige. Kung yan ang desisyon mo, irerespeto ko kahit masakit yun para sa akin. Fonzie, wala bang pag-asang mahalin mo ang kapatid ko ng higit pa sa kaibigan? Alam mo namang ikaw ang mahal ko, Isabel. Makikiusap sana ako sa iyo. Baka naman pwedeng ibaling mo na lang kay Myla yung pagmamahal mo sa akin. Pasensya ka na. Pero hindi ko magagawa yung gusto mo. Hindi mo ko mapipilit na mahalin si Myla katulad ng pagmamahal ko sa'yo. Sa totoo lang, masakit itong ginagawa mo sa akin. Para akong bagay na gusto mong ipasa o ipairam sa iba. Kung hindi mo ko kayang mahalin, okay lang. Pero igalang mo naman sana yung pagmamahal na ibinibigay ko sa'yo. Sorry. I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ng kalooban mo. Sige, hindi ko na ipipilit sa'yo na mahalin mong kapatid ko. Aalis na ako. Bye, Fonzie. Sandali, Isabel. Fonzie. Pakiusap. Hayaan mo yakapin kita. Hindi ko kayang mawala ka sa akin. Kahit itago na lang natin ang lahat, papayag ako. Basta huwag mo lang ako iwan. Fonzie. Mahal kita, Isabel. At handa kong ipaglaban yun. Hindi mo man ako mahalin ngayon, maghihintay pa rin ako. Kahit na wala na akong kasiguruhan kung kailan mo ko ba mahalin. Don Ostino, I'm sorry. I'm late. Oh, it's okay. Tama-tama lang naman ang dating mo. Anyway, ano nang balita sa pinagagawa ko sa'yo? Nag-hire na ako ng isang private investigator at sinimulan niya ng paghahanap kay Mayela Elizondo. Baka by next week or 2, meron na akong may bibigyan na update sa'yo. John Carlos, hindi ako habang buhay na maghahanap sa nawawala kong anak. Nararamdaman kong paigsi na ng paigsi ang aking buhay. Kaya bago ako mamatay, gusto ko planchado na ang lahat. I'm setting a deadline sa paghahanap mo sa aking anak. What date? 3 months from now, kailangang makita mo na siya at madala sa akin.
Kung hindi ka magtatagumpay sa pinagagawa ko, I'll make Cleopatra Montenegro and her son, Alessandro Montenegro, as my heirs. Paano naman ako, Donostino? Oh. Wala ba kayong binabalak na ibigay sa akin? Siyempre meron. Hindi ko kayo makakalimutan ni Nathaniel na pamanahan ng hindi matatawaran ng serbisyo ninyong dalawa sa akin at sa buong Diamante Empire. Remember, makita ko man o hindi ang aking nawawalang anak, makatatanggap kayo ni Nathaniel ng mana sa akin. Oh, thank you in advance, Donostino. By the way, pwede mo na rin i-inform si Cleopatra at Alessandro sa bala ko para pag dumating na ang itinakda kong deadline, handa na silang mag-ina to take over the Diamante Empire. Isabel! Fonzie, ginulat mo naman ako. Ay, sorry. Anyway, kaya ako napadalaw dito kasi may i-deliver lang ako ng mga parcels malapit dito. Alam ko namang oras ng break time mo so nagpasya akong bisitahin ka. Akala ko ba nagkasundo na tayong iiwasan muna kita kasi ayoko magkalabuan kami ng kapatid ko. Wala tayong pinagkasunduan. But don't worry, hindi malalaman ni Myla na nagkikita pa rin tayong dalawa. At dahil sa isang oras naman ang break time mo, susulitin kong makasama ka. Hindi ba yan nakakaistorbo sa trabaho mo bilang delivery man? Nakarami na ako ng deliveries. Kaya okay lang. Kahit mag-break ako ng isang oras. Anyway, halika. Dadaling kita sa restaurant na madalas namin kainan ni Mama. Ano to? Ililibre mo ako? Yes, dear. Sagot ko na ang pagkain mo. Tara, let's go. Inis! Myla, ano ba yan? Ano naman problema mo at nagagalit ka na naman? Eto, blinak ako ni Fonzie sa Facebook. Tapos hindi na rin siya nagre-reply sa mga text ko. Pati sa mga pagtawag ko, nire-reject niya lang yung mga calls ko. Yun lang? Magalit ka dyan, parang katapusan na ng mundo sa'yo. Nakikita pa rin ba kayo ni Fonzie? Hindi na. Niiwasan ko na siya para hindi ka na magselos dyan. Sana lang totoo yung sinasabi mo, Ate Isabel. Teka nga, pinagbibintangan mo na naman ba ako nagsisinungaling? Kilala ko kasi si Fonzie. Hindi yun basta-basta sumusuko. Hindi naman kita pinipilit na maniwala sa akin. Basta nagsasabi ako ng totoo. Ay, pagod na ako sa mga maling akala mo. Ngayon, pwede magpatulog ka, ha? May pasok pa ako sa trabaho. Okay. Good night. Sige na, matulog ka na, ate. Ayan. Tulog na si Ate Isabel. Teka, ayun yung cellphone niya. Kailangan kong makita ang messenger niya. Doon ko malalaman kung nagsasabi siya ng totoo. Kukunin ko na. Ayan, nakuha ko na. Buti na lang, alam ko ang PIN number ni ate. Ayan, na-open ko na. Click ko yung messenger app. Sabi ko na nga ba nagpapalitan pa rin sila ng messages ni Fonzie. Sinungaling ka talaga, Ate Isabel. Kaya pala, bigay todo ka sa akin. Yun pala nagbabalak ang traidorin ako. Total, hindi naman kita kadugo. Handa kitang kalabanin kung kinakailangan. Basta, hindi ako papayag na mapunta sa'yo si Fonzie. Hindi!